Praise the Lord, to God be the glory, my beloved brothers and sisters in Christ. As we heard the Holy Gospel that was given to us according to the Gospel written by St. John, in this Holy Gospel, brothers and sisters of chapter 2, ay nakita ho natin ang mga kapahayagan na kung saan ang ating Panginoon Kristo ay minsan pang nagpahayag ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan po ng kanyang ginawang himala dahil sa salitang sinabi niya at ipinag-utos niya, brothers and sisters in Christ, na ang gawain, brothers and sisters, ng Panginoon na nahayag doon po sa lugar ng Kanaan na mayroon pong kasalan. At ang kasalang iyon, brothers and sisters, na naroon si Blessed Mary, the mother of our Lord Jesus Christ, and also the disciples of Christ, because they are invited in this chapter 2 ng John, brothers and sisters. Makikita natin yung istorya. Na ang istoryang ito ay naubusan sila ng alak. At dahil nga po sa naubusan sila ng alak, brothers and sisters, ay nag-request po si Blessed Mary sa kanyang anak na si Christ na naubusan ng alak, kailangan ng alak. But ang nasagot ng ating Panginoon ay sinabing, "Ginang, wag mo akong pangunahan sapagkat hindi pa ito ang aking oras." Sa sinabi yun ng Panginoon, brothers and sisters, nagpapahayag at nagpapatunay lamang na siya po ay Diyos. Bakit po? Sapagkat ang Diyos po ay mayroong timetable. Amen po ba? May takdang oras at may takdang panahon sa kanyang gagawin o anuman ang kanyang gagawin, brothers and sisters. But kung mapapansin natin, yung sinabi niyang ginang, because bilang anak ng Diyos at Diyos at the same time, beloved brothers and sisters in Christ, hindi pwedeng pangunahan ang Diyos. But remember, sumunod si Kristo sa request ni Blessed Mary. Bakit siya sumunod, brothers and sisters in Christ? Because Jesus Christ is willing to follow the request of Mama Mary as a mother. Remember po, doon po sa aklat ng Exodus, brothers and sisters, sa 10 utos, mayroong tayong mababasa na kung saan ay sinasabi po sa 10 utos sa aklat ng Exodus sa chapter 20. Ano ang sinasabi po doon sa isang talata ng kautusan? Mababasa niyo po yon doon sa verse 12 na igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Yung salitang sinabi ni Yahweh kay Moses na kautusan, igalang. Ang salitang igalang mo ang iyong ama at ina. Yung salitang igalang mo ay salita ng Diyos. Na ang salitang ito ay walang iba kundi si Kristo sa espiritual na salita ng Diyos. Kaya kung mapapansin natin, si Jesus Christ mismo ang author o may akda ng salitang igalang mo. So, kailangan niyang ganapin ito. Kaya sinunod niya ang request ni Blessed Mary na alin po gumawa ng himala na ang tubig ay gawing alak. Okay? Kaya po anong sinabi ng Panginoon sa mga tagapangasiwa doon sa kasalan? Sige, punuin nyo. Ang sabi po niya, brothers and sisters, sa verse 7, punuin ninyo. Amen? Ng tubig ang banga. Punuin ninyo. So, pinag-utos niya sa mga pangasiwa o naglilingkod, mga katulog doon sa kasalang iyon, brothers and sisters in Christ, na pinag-utos niyang punuin ninyo ng tubig. Na ang ibig sabihin, punuin ninyo ng tubig sapagkat yung tubig na iyan, brothers and sisters, ay gagawin ng Panginoon na alak.
At ang lagayan ng tubig na iyan, beloved brothers and sisters in Christ, na banga na naglalaman ng, ang sabi po dito sa nakasulat, 30 galon. Ang isang banga ay naglalaman ng 30 galon. Ganoon karami ang tubig doon, no, brothers and sisters, sapagkat yung banga na yon na puno ng tubig ay yung po ang pinagkukunan ng panghugas ng kanilang mga paa. Kasi tradisyon po o ritual na nila nung panahon yon hanggang sa panahon natin ngayon sa Israel, sa Islam, ginagamit nila po ang tubig na panghugas sa kanilang paa pag sila po ay papasok sa sinagog or sa mga bahay. Naguhugas talaga sila. Kahit na po sa Old Testament, makikita nyo po kung paanong hinugasan ni Abraham ng mga paa ang angel na dumating sa kanya at bumisita sa kanya doon sa lumang tipan. Makikita niyo po yon. So, yun po yung ritual na ginagawa po nila, brothers and sisters. Bakit po? Ano ang dahilan? Kasi nga po, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalataya ay ang tubig po ay nagsisimbolo po, brothers and sisters, o larawan ng bautismo na nagliligtas, brothers and sisters, sa atin. Hindi ito ginagamit para linisin po ang dumi ng ating katawan, kundi ito po ay, sabi po, ito po ay pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Na masusumpungan po natin yan sa unang sulat ni Pedro, sa chapter 3 po, verse 21. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. Ngayon. Ngayon, hindi sinabing bukas, kundi ngayon. Amen? Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako. Pangako pala ito ng Diyos, brothers and sisters, buhat sa isang malinis na budhi. Kaya sinasabi po ito sa sulat ni Pedro, inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Siyempre po sa panahon natin, nabuhay si Kristo. No? Nung siya'y namatay, siya'y nabuhay. Kaya ang pagliligtas po ng ating Panginoong Hesukristo ay nagkakaroon na po ng kaganapan at katuparan sa ating buhay. So my beloved brothers and sisters in Christ, ito yung dahilan na sinasabi nga po na dapat po natin pakaingatan. Amen? Sa ating mga puso, ang mga narinig natin, kapatid, na kapahayagan ng salita ng Panginoon. Sapagkat sa gospel na ito, ang ebanghelyo rito na nagpapahayag po ng tinatawag pong sanctification in truth ay walang iba kung hindi yung salita na may kapangyarihan ay nahahayag sa pagmamagitan ng himala, or ang salita ng Diyos na may kapangyarihan ay mayroong taglay na himala. There is miracle in the Word of God, as the Word of God is God itself, my beloved brothers and sisters in Christ. So if we want to experience, no, na sa panahon natin ngayon, ang wine po ay nagsisimbolo po yan ng spiritual, brothers and sisters. Amen? Na siyang katuparan na sinasabi pong pangako. Ano po yun? Yung covenant ng Diyos ayon sa sinabi ng Panginoon, kapatid. Ang wine na ito, sabi po, ito ang aking tipan, ang bagong tipan na walang hanggan. The covenant of God, the new covenant, yung wine na ito na nagsimbolo ng kanyang blood, brothers and sisters in Christ, na tumubos sa ating mga kasalanan. Kaya if we want to experience, beloved brothers and sisters, the miracle of God's Word into our life, brothers and sisters, that we could drink the wine of spiritual as a blood at the same time of our Lord Jesus Christ, who gave His life, brothers and sisters, the blood of life. Wala po tayong gagawin. Kundi ganito ang sabi ng Panginoon, na ang sinumang tumatanggap, pansinin po natin, ang sabi po ng Panginoon sa Ebanghelyong isinulat ni John
sa chapter 14 ay ganito po, verse 21. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad. Sabi po, no? Pakinggan niyo po ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad. Okay? Tumatanggap at tumutupad. Sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Okay? Beloved brothers and sisters, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ito yung salita ng ating Panginoon na ang tumatanggap at tumutupad. Maraming tumatanggap pero hindi tumutupad. Pero naghahanap ng himala. Amen po ba? So, ganyan po ang ating kalalagayan sa kapanahunan natin. May pananampalataya tayo, kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Tinatanggap natin, pero hindi po para ito ay tuparin natin. So, papaano natin ma-experience po yung himala na hinahanap natin? Kasi hindi naman totoo ang pag-ibig natin sa kay Kristo na ito upang siya ay manahan sa atin kasama yung Diyos Ama na may akda at may panungkala ng lahat ng bagay mula sa simula't simula. Kaya naway luubin po ng ating Panginoon na ang inyong pakikinig sa mga oras na ito ay ganap na may pagmimithi na ito ay inyong tuparin sa pamamagitan ng inyong pananampalataya bilang tanda ng pag-ibig nyo kay Kristo at sa Diyos Ama. At tiyak yun, sabi ni Kristo, siya ay mananahan sa atin at lubos na magpapakilala sa atin. And so we will experience the miracle of God's Word as we believe. That in God, through Christ, nothing is impossible. This is the word of truth that's sanctifying to us. To God be the glory. Lord God, Father in heaven, in Jesus' name, loobin niyo po ang kapangyarihan ng salitang na nagmumula sa iyo, na ipinahayag mo ang iyong kaluwalhatian to this gospel. I ask, O Lord Jesus Christ, your divine blessing to all the brothers and sisters who hear and believe your words, O Lord God, as a Spirit that gives life. Pagpalain niyo po ang kanilang mga kahilingan, anuman ang kanilang mga hinihiling sa iyo, especially as we believe. I believe, Jesus Christ, the power of your words, O God, that brings miracle, that healing and deliverance, blessing for physical, spiritual be done into the life of all the brothers and sisters who heard your words and they believe. Brothers and sisters, unwilling to follow it for the glory of your holy name. Jesus, you are the great Amen of God. Amen po. Hanggang sa muli po.